At ito naman yung lunch ng mga amo kanina. Mansaf ang tawag sa dish na to. Karuf ang gamit ko dyan or tupa na karne. Tapos, pinakuluan ko lang ng 45 minutes at tanging black pepper ang nilagay ko. At sakto, meron na akong tinunaw na jamid or salted yogurt or cured yogurt. Nilagay ko yan sa freezer kaya nag-ice. Ito namang naka-plastic na bilog. Ito yung concentrated na salted yogurt or jamid kung saan nila tawagin. Ibabad pa yan siya overnight ng tubig para matunaw sa gamitin. Meron na akong upload ng Mansaf kung paano ko tinunaw yung yogurt na yan. Ito namang nilagay ko sa pot, may halong tubig na yan, natunaw na yan, tapos na-store ko sa freezer. At pinakuluan ko lang uli ngayon. Sa kabilang pot, nagluto ako ng white rice. At nung kumulo na ay sinala ko para mawala yung mga konting buo-buo. May mga granules kasi yan na parang cheese na buo-buo. Maanggo ang amoy na yan. Maalat, tapos may pagkamaasim kasi nga yogurt. Akala ko nga dati ay cheese yan kasi yung amoy niya parang goat cheese. Pero ang sabi ng among babae ay yogurt daw yan, salted yogurt. Yun daw yung traditional way kung paano daw ipe-preserve yung yogurt dati. Noong nakaraang gawa ko kasi ay 3 bilog yung tinunaw ko kaya sobrang alat kaya hinati ko yun sa 3. Dapat pala sa isang lutuan namin dito ay 1 bilog lang. Pero okay na lang din yun, at least may naka-ready na sa freezer. Tanging Mansaf sauce lang yung hinalo ko dyan. Wala na akong nilagay na asin, walang Maggi, walang black pepper. Yun na yun. Medyo maalat talaga tong dish na to. Pero pag hindi kaya talaga yung alat, pwede naman dagdagan ng sabaw ng boiled meat. At yung traditional way ng pag-serve ay hindi ganito. It's either yellow rice, yung may turmeric na rice, or white rice. So, white rice yung pinili ng mga amo. Then, in traditional way, bago ang rice dyan, meron pa yung sapin na malaki or manipis na tinapay. Parang malapad na lumpia wrapper. Yun dapat yung isapin sa malaking plato, yung bilog na plato na traditional plato ng kabsa dito, and then bago yung rice. Tinapay, and then kanin, and then karne, tapos lagyan ng nuts, and then meron na naman again na tinapay na cover. At yung kanin at meat, meron pa yung konting sabaw na nilalagay. At yung natirang sabaw, iserve yan separately at dapat kulong-kulo. Since na konti lang naman yung kakain at dito lang naman sa bahay, so wala nang tinapay yun. At naisip ko yung dish nila today ay puro karne, walang kagulay-gulay, kaya gumawa ako ng fatosh salad. Kami naman ni Pel, meron pa kaming natirang tinulang manok from lunch kahapon, kaya ininit na lang yun. Sakto lang din yung Mansaf na ginawa ko para sa mga amo. Hanggang dito lang muna. Thank you guys for watching.